Magandang araw sa inyong lahat mga bro. So ngayon araw po ay home service tayo. So dito tayo ngayon sa Silang Cavite. So meron tayo dito mga brong papaanda rin na isang Kawasaki Rouser 180. So ilang buwan na po ito na stock. Duda nga ako baka hindi lang buwan no. Kadina kasi malala na pati yung swing arm mo. So ito mga bro, home service po tayo Ayan, bago natin umpisahan mga bro yung ating video ngayon, yung mga bago pa lang sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong video. Yan mga bro, kung mapapansin nyo, so wala tayong battery. So kailangan mayroon muna tayong battery mga bro kasi itong Rouser 180, itong mga 200 at mga 220, wala po itong kicker. Wala itong kicker mga bro. So kailangan meron talaga tayong battery. Tapos fuse box, napansin ko putol. Okay, so ang gawin natin dito mga bro, tanggalin ko lang muna yung itong upuan tsaka yung tangke. Tanggalin natin para makita ko kung ano yung ginawa dito sa loob kasi meron na daw palang tumingin ito. So dito mga bro, sabi ko nga sa inyo, tatlong bagay lang i-check natin dito. So unang-una, pasensya na kayo sa kuko. Gasolina, kuryente at compression, i-check po natin yun. Kasi kung alin man dun sa tatlo mga bro ay wala, hindi po talaga andar ito motor Tapos linisan din natin yung carburetor nito. Tingnan nyo naman yan, kawawa na, di ba? So tanggalin muna natin yung tangke. Ito pala mga bro ay BCU type 2014 model. Ayun 2014 model BCU type po yan. Alright, so kalasin muna natin to. So sa pagkakalas naman ito mga bro, bunutin nyo lang to. Ayan, wala lang akong katulong. Bunutin nyo to para matanggal yung likod. Bunutin nyo to para matanggal to. At may 12mm dito sa may socket, dito sa may tangke para mahugot nyo to. So kalasin ko muna. Yan mga bro, kung nakikita nyo, bali nakalas na natin yung tangke. So dito mga bro, napansin ko ay napansin nyo dito mga bro, bago yung CDI bago yung CDI nya. So nagpalit ng CDI, wala pa rin mga bro. So habang inaantay natin na bumili ng battery, so linisan muna natin tong carburetor kasi sigurado yun mga bro, sa ganong katagal na stock to, madumi na po ito. Ay, nakalimutan ko magpabili ng spark plug cap. Ayun wala kasi itong spark plug cap wala na. So kalimutan ko. So, yan mga bro, so update po tayo bali nakalas na natin yung carburetor. So medyo madumi na nga talaga ito, carburetor nya. So tanggalin natin yung mga jettings nito mga bro para malinisan. Tapos dito mga bro, sa walang kuryente ito kasi yung socket ng stator. Meron lang itong 5 wire. Yung pula, yung na may puti, yan yung ating pulser. Yung light green, yan yung ating neutral. Yung itim na may yellow, yan yung ating ground. Yung blue na dalawa is yung ating papunta ng regulator rectifier. Yun ang function nito. So kapag sira rin tong pulser natin, hindi talaga magre-release ng kuryente ito mga bro. Tapos sa CDI naman, meron tayo naman tutorial nito. Ayan meron naman tayong tutorial nito kung ano yung connection ng bawat wire dito sa ating CDI. So hindi natin pagdududahan yung CDI mga bro kasi bagong bili po ito, bagong palit daw to ng CDI. So mamaya check natin, malalaman ko yan mga bro kapag nakabitan natin ng battery. So ngayon habang inaantay natin ay maglinis muna tayo nito. Alright, so mamaya balikan ko kayo mga bro. Yan mga bro, so update po tayo so bali nalinisan na natin yung carburetor. Tapos nilagay ko muna dito mga bro yung battery luma. So upon checking naman mga bro, meron pa naman tong konti. Meron pa naman siyang laman, siguro mga 8 to 9 volts na lang ito. So base sa ilaw ng test light natin. So gagamitin lang natin tong battery para mag troubleshoot mga bro. So ang unang punteriya natin dito mga bro is yung main supply ng CDI. Okay? Kasi dito sa fuse natin, ito yung sa fuse, direkta muna natin kasi wala naman tong fuse. So mayroon naman siyang supply dito mga bro.
Ito naman kasi mga bro, pinalitan na siya ng bagong CD ay wala pa rin. Wala pa rin kuryenteng lumalabas. So hindi talaga under yung motor. So wala daw lumalabas dito. So ang targetin natin dito mga bro is yung mga wirings. So paliwanag ko lang sa inyo konti. So ang CDI ng Rocer 180 ay 6 na pin lang. So bali dalawang socket, isa, dalawa. Tapos dito, yung dalawang socket mga bro, yan po yung supply papuntang ignition coil. Tag-isa yan, left and right na ignition coil natin. So ang main supply dito ng CDI mga bro is yung brown na may puti. Ayan o. Tapos yung ground, yung black, tapos yung puti. Okay? Yung puti mga bro is yung ating tawag dyan, pulser. Yung puti, yung pink na yun mga bro, ito po yan o. Yan. Okay? Ito po yung puti, yung nakakabit sa ating carburetor. Yan. Hindi siya puti, pink pala yan ano. Pink po yan, nakakabit sa carburetor. Tapos yung puti na may white, yan ang ating pulser. So sa pag-check, lagay nyo lang dito sa may brown na may puti. Yan o. Tapos naka-body ground siya. So pag ino natin, dapat magkakaroon yan. Yun mga bro, wala po siyang supply no. Pero check naman dito sa dashboard. Ito, yan o. So dito naman mayroon. So, bakit dito sa CDI wala? So sigurado ito mga bro, hindi nakakatawid yung positive supply dito sa CDI, kaya hindi siya nagkakaroon ng kuryente. Okay, tapos sukatan natin yung pulser. So gamit tayo ng tester dito mga bro, kulang tayo sa gamit na dala-dala. So gamit tayo ng tester So madali lang din naman to mga bro. Sayang lang, napapa-stock lang yung mga motor. Sa totoo, madali lang sana to mga bro. Kaso nga, wala lang siguro daw makuhang ano. Bali, ito mga bro ay pinagawa na rin pala to ano. Hindi na daw binalikan. Yan. So lagay natin to sa ohms. Hindi yan. Yan, dito tayo below ohms. Okay, so i-check natin dito mga bro is yung ground at saka yung white na may pula. Okay, at tusukin ko muna. Wala kasi tayong taga ano mga bro. Wala tayong taga video. Ground saka blue. Ayan o. Reading natin. Ito natin. Ground. Bale. Yan mga bro, so kinalas muna natin yung stator. Kasi sa tester mga bro, ang baba ng reading ng pulser. Tapos yung kinalas natin, ayan, naka-convert na pala siya. So di ko alam kung anong klaseng pulser to. Mataba kasi siya mga bro. Tapos yung salpakan ng dalawang tornilyo, pinalaki na lang para mag-cash siya. So ang problema niyan mga bro, hindi mo masisiro-siro yan. Pag lumapit dito ng konti, magmi-misfire siya. Pag lumapit naman siya doon, magmi-misfire naman siya. Dapat saktong-sakto. Patay tayo nito. So papalitan natin to mga bro. So sa 180 para hindi ka bumili ng bago, pasok po dito yung TMX 125. Yun na lang ang gagamitin natin. Sana mayroong nabibiling ganito. Pero nung ginawa natin sa Amba yun, sa Cavite rin yun, ayun umakat na bro. Ngayon tinamaan to nito, kaya hindi na siya magre-release talaga ng kuryente. Ngayon sobrang taas ng kuryente siguro yung binibigay, kaya nag-short yung CDI. Kaya bumigay yung CDI. Kaya pala kumislap eh. Sablay tayo niyan boy. So palitan muna natin to. Bali mga bro, dito nagdub muna tayo kasi yung kapitbahay po ay nagpatugtog. So sa YouTube kasi mga bro, bawal na bawal po yung music kasi makaka-copyright tayo. Dito para mga bro, ang ginawa natin, pinalitan natin ng pulser ng pang TMX kasi wala rin tayong mahanap na pang 135 or pang 180. Pagka TMX mga bro ang nilagay nyo, isa lang po yung gagamitin nyo doon na tornilyo. Tapos ito, tatlong sida yung sira. Mayroon tayong dalawang pang 135, sira rin. Buti na lang, nagpa-rescue tayo dito. Nanghingi tayo ng bagong sida sa mga tropa at mayroon naman. Dito mga bro, tinatry natin kung makikita nyo. So may RPM na siya, ibig sabihin umaandar na po yan. Ngayon, pagpasensyahan nyo na mga bro kasi nakadab tayo, mahirap kasi maka-copyright, baka madelete yung channel natin, mas mahirap po yun. So functional na naman siya lahat mga bro. So ito, ang problema na lang nito is yung mga kadena, mga gulong, flat lahat. So bahala na yung may-ari nito. Kasi ang usapan lang naman namin dito ay papaandarin lang. Ayun tumataas na yung kanyang RPM at
Maganda pa naman yung andar ng kanyang makina. So kailangan lang nito is timing ng easy gear kasi medyo mabibrate. Baka pinagawa na ito, hindi lang naka-timing. Okay? So sa ngayon mga bro, hanggang dito lang po yung video natin. Magandang araw po sa inyong lahat at ride safe.